Hello mga bata! Kumusta? Tiyak na masisiyahan kayo sa ating aralin ngayon sapagkat tayo ay gagawa ng isang hand puppet. Excited na ba kayo? Let's go! Para sa Arts 3 Quarter 4 Week 2 to 3, ang ating aralin ay ang hand puppet gamit ang bag na papel. The most essential learning competency creates a puppet designs that would give a specific and unique character with designs of varied shapes and colors on puppets to show the unique character of the puppet. Ang araling ito ay naglalayong mapahalagahan mo ang pagkakaiba-iba ng mga puppets ayon sa materyales, forma, hugis, kulay at detalyeng tekstura. Ang puppetry ay isang uri ng pagtatanghal gamit ang mga puppet o manika na nagsisilbing tau-tauhan sa isang palabas o kwento. Maraming uri ng puppet at isa na rito ang puppet sa kamay na gamit ang bag na papel. Makalilikha tayo ng puppet sa tulong ng mga patapong bagay. Ang iba't ibang hugis, kulay at tekstura ng mga patapong bagay ay makalilikha ng payak, subalit magandang puppet. Sisimulan na natin ang unang pagsasanay. Basahin at unawain ang mga pangungusap sa susunod na slide. Isagawa ang mga ito. Narito ang mga pamamaraan kung paano ang paggawa ng hand puppet gamit ang bag na papel. Narito ang mga kagamitan. Mga bagay na gamit na patapong bagay na nasa loob ng tahanan katulad ng bag na papel, papel na may kulay, lumang dyaryo, plastik na baso, iba pang maaaring gamitin, pandikit o glue o paste, lapis at pangmarkang panulat. Mga pamamaraan. Una, ihanda ang mga kagamitan. Pangalawa, itupi ang itaas na bahagi ng bag na papel upang mabuo ang flap. Pangatlo, sa itaas na bahagi ng flap na papel na bag, idikit ang patapong bagay para makita ang bahaging ulo ng puppet. Pang-apat, bigyan ng kawili-wiling ekspresyon ang puppet. Maaari itong masaya, sabik o gulat. Panglima, dagdagan ng iba pang gamit o patapong bagay ang bag na papel upang higit na maging kakaiba ito sa gawa ng iba. Pang-anim, ipaskil ang natapos na hand puppet sa isang lugar sa inyong bahay. Pampito, sikaping malinis at maayos ang lugar na pinagagawaan ng sining. Pangwalo, ihanda ang isang pagtatanghal gamit ang nabuong puppet, kagaya ng ipapakita ko sa inyo.
Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Sa iyong mga kasama sa bahay, hayaang tasahin at markahan ang iyong ginawang puppet batay sa pamantayan sa susunod na slide. Lagyan ng check ang angkop na kahon. Tandaan mga bata, ang magtatasa sa inyong ginawang sining ay ang mga kasamahan sa bahay. Narito ang mga kasanayan na dapat itasa. Una, nagpapakita ng pagkakamalikhain. Pangalawa, nilagyan ng kawili-wiling ekspresyon ang puppet. Pangatlo, napahalagahan ito sa pamamagitan ng mungkahi. Pang-apat, malinis at maayos ang lugar na pinagagawaan ng sining. Panglima, naghahanda sa pagtatanghal gamit ang nabuong puppet. Ngayon para sa pangatlong pagsasanay, sagutin ang mga tanong sa susunod na slide. Ito ay base sa inyong ginawang hand puppet. Unang katanungan, paano mo ipinakita ang kamalayan sa kapaligiran sa iyong nilikhang puppet? Sa pamamagitan ng inyong paggawa ng hand puppet gamit ang mga patapong bagay, ikaw ay nakatutulong upang maging malinis ang ating kapaligiran. Ang mga patapong bagay ay ginamit muli upang makagawa ng panibagong bagay. Pangalawang katanungan, paano nakatutulong ang paggamit ng mga patapong bagay o gamit sa iyong paggawa ng puppet? Malaking naitutulong ang mga patapong bagay sa paggawa ng puppet. Naipapalabas nito ang gusto mong karakter sa isang puppet. At sa pamamagitan rin nito ay mas naging makatotohanan ang inyong likhang sining. Para sa pang-apat na pagsasanay, tingnan ang paligid ng inyong bahay o inyong lugar. Gumawa ng isang puppet ayon sa mga patapong bagay na inyong nakuha. Gawing gabay sa paggawa ang mga sumusunod na panuto sa susunod na slide. Narito ang mga pamamaraan. Una, humanap ng iba pang patapong bagay na maaaring gawing puppet. Pangalawa, gamitin ng maayos ang mga patapong bagay. Pangatlo, maging malikhain at maingat sa paggawa. Pang-apat, tapusin sa takdang oras ang gawain. Panlima, humingi ng gabay sa mga kasama sa bahay kung kinakailangan. At pang-anim, idikit sa kahon sa susunod na slide ang larawan ng likhang sining na ginawa. Maipapakita ako sa inyong video na gumawa ng hand puppet gamit ang patapong bagay na disposable cups. puppet gamit ang bag na papel. Hand puppet na gamit ang patapong bagay na disposable cup. Kayo naman ay maaaring gumamit ng mga patapong bagay na makikita sa inyong bahay. Para sa panglimang pagsasanay,
Matapos maisagawa ang likhang sining, sagutin ang rubric sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang mga pamantayan. Una, gumamit ako ng mga patapong bagay sa paggawa ng puppet. Pangalawa, naging malikhain ako sa paggawa ng hand puppet. Pangatlo, nalinis at naayos ko ang lugar sa pinagagawaan. Pang-apat, natapos ko sa takdang oras ang gawain. Ngayon, para sa pang-anim at huling pagsasanay, puna ng tamang sagot ang patlang. Gawin ito sa inyong mga sagutang papel. Ang patlang ay ginagamit pantulong upang ang mga patlang at dula-dulaan ay makapupukaw ng pansin. Makabubuo ng puppet mula sa patlang. Sa paggamit muli ng mga ito, makatutulong tayo sa patlang ng ating kapaligiran. Please like this video, subscribe, and get notified.